Today, I will be sharing our experience of small wins at Alton's Camp Tabac. So this is the Panigan River. So we have to cross this river. Papunta po tayo sa Sitio Tabac. So dito po sa Carmen po ito, Baguio District. So after natin makross yung river, expect continuous na paakyat na road. There are small portions of rough road, and as you can see, we will be having a very foggy and cold travel for today, no? So kini atong adventure or view na area is a perfect place para mahimo nato og kanang camping site nato. And the good thing here is do lang yun po siya sa Davao, so it's within Baguio District. So, mga an hour away lang siya. So, this is the portion, around 800 square meters na for sale na lot. We're viewing the lot from the campsite. And we decided to buy it. So, di siya maklaro kay Fags kaayo. So, tanawan nag-aasugit siya, no? And then, this is a small layout of sa atong camping house na to. And while construction, ano lang sa gilid, picnic lang sa tagi. Una na to ang CR and ang septic tank para nag-view sa construction natin masiaran diri because lagyo kayo ang mga silingan and mostly is of course mga native ang nakapuyo, kamay na po ang na-CR, no? So, hapit na mga matong CR. So, after pag mag-layout sa atong balay mismo, then we decided to have a 2-story. Sa taas ang rooms with a CR and sa baba is murag mess area. Tapukanan, no? So, we are nearing na sa construction and we have a bulilit with us. Baunan lang yun ang Jollibee ang bata. Okay na yun kayo. So, panik-panik lang sa gawas while under construction pa ang atong mini camp nato diri sa Tabac. And before muli apit Panigan River, very nice na siya liguan, very clear water. Although, not advisable siya kapag rainy season na basing na yung mga ulo sa baha. And we are glad that Engineer Matt was able to visit the site. Ayan, so gicheck yun ni engineer atong foundation before pa magpadayon. So, dapat na mupasagit kay engineer itong pundasyon sa balay. So, the house or the camp is made of steel and cladding. Then, yung sa ground is cemented siya. Yan, ang ka-challenge aning lugar sa construction is foggy kayo. So, night times nga hanap kayo, no, ang palibot. Even if init siya because na ay sun. But again, due to very heavy na mga fogs. So, lisod mo sa'yo magkita ay. So, nanata sa roofing na area. Then, installed the flooring. And then, the walls. And then, counting kembot na lang talaga. And the installation of the glass will follow. So, total expenses sa house alone, I guess maabot siya mga 600 plus. And then, sa palibot, we incurred additional expense na sa pagpakural gamit ang sin o bakal sa palibot. So, that would cost us around 300 because medyo mahal siya ang bakal karong panahon na. So, all in all, for the construction of the Alton's Camp, we were able to incur around 900,000 more or less, I guess, including the labor of materials. So, pinaulit board lang siya para tsada, magbutang lang tao ka ng mga vinyl stickers. And so, this is the CR. Yan, nakakural na po siya, no? So, medyo cost itong pakural kaya medyo dako-dako irang area ang ato ang gilukup.
And medyo nag-taas yun ang price sa mga bakal karon. Then we're almost done sa tuang Alton's Camp at Sitio Tabak. And thereafter, few improvements ihapon itong pagkabuhatan ani, especially the plants, more decorations, and ato pa po naon puhon kung saan natin yung dalan padulong sa ubos, no. Yan. And we're almost on the finish line for the house itself alone. Pwede na nakabutangan o kining pool. And kanindot aning lugar no kay libre ang tubig, natural ang tubig diri. And for the house, we installed all solar lights, and we also have a generator. So naabot na kini mga chargeable na mga speakers na during night magamit nato siya for video. Okay, so at night we have this city view. Yan, so very bukid vibe hit kayo, legit yun ang pagkabukid dari o kada gabi watchet ilang-alang ang kabunglaw aning lugar. So mas masamot og bunglaw atong tingog dinhi.